Tayo po ay lubos na ipapasalamat sa Panginoon dahil sa pinagkalooban niya tayo muli ng pagkakataon na manambahan sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At para po sa ating mensahe ngayong umaga, nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 3. Nais ko pong basahin ang buong Kapitulo 3 ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ganito po ang siyang isinasaad: pinasisimulan baga namin huli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba na mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato o ng bato, kundi ng mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa Kanya ay sapat na sa aming sarili upang isipin ang anuman mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, dadapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat ay naukit sa mga bato, ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas. Paano hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian o pangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pa nga higit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwa ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan, ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yaman nang meron kayong pag-asa na ginagamit namin ng buong katapangan ng pananalita, at hindi gaya ni Moises na nakakatalukbong sa kanyang muka, upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa kapuspusang yung lumilipas. Dadapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsisitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong din yun ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y inalis sa pamagitan ni Kristo. Dadapwat hanggang sa araw na ito, kailan may binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailan may magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Dadapwat tayong lahat na may talukbong ang mukha ay
tingin gaya ng isang salamin. Sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago tayo, gayon din larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian, nagkaya ng mula sa Panginoon ng Espiritu. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na salita ng Panginoon. At ang atin pong magiging teksto ay ito pong nasa talatang 17 na sinasaad po dito, ngayon ang Panginoon ang siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Dadapwat tayo lahat na walang talukbong ang muka na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon, ay nababago tayo gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Tunay mga minamahal, napakaganda na ating pong masumpungan ang mga bagay na ito na sinasaad ni Pablo sa ating binasa sa Kapitulo 3 ng Ikalawang Korinto. Sapagkat kung ating mapapansin mga minamahal, ay ipinapahayag ni Pablo ang kanyang kagalakan at pag-ibig sa mga mananampalataya ng Iglesia, sapagkat simula ng ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mga mananampalataya, ay nagkaroon ng antas ng kanilang paniniwala at magayon din sa kanilang pananampalataya. Sapagkat yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay punong-puno ng mga suliranin, ngunit ito'y kanyang unti-unting na ituwid. At dahilan doon, nagagalak si Pablo, lalo nananabik siya sa mga mananampalataya ng mga taga-Korinto. At sa pamagitan ng mga sulat na ito, ay nadadama natin na mula sa pagiging bata sa Panginoon ay ito'y unti-unting lumalago. Walang katulad sa ating katawan na tayo ay naging sanggol at habang tayo'y lumalaki at inaaruga, tayo'y umuunlad at lumalaki. At ganyan din ang buhay ng isang mananampalataya. Kung noon ay naging medyo sanggol, sapagkat pagbata pa sa Panginoon, medyo naroon pa ang mga bagay na hindi napagkakasunduan. Katulad ng mga pagkain na kung ating titingnan ay yung iba ay kumakain pero alam nila yung kanilang ginagawa ay naayon sa Panginoon. Pero nasabi ni Pablo na maaaring ito ay katisuran. Kaya hindi lahat ng kalayaan ay kinakailangang ginagampanan ng mga mananampalataya sapagkat kinakailangan ay tinitingnan din niya ang mga kapatiran. Baka sila'y matisod sa kanilang mga ginagawa dahil sa may mga sukat ng pananampalataya. Hindi lahat ng mga bagay ay pwede, pero kinakailangan ay tinitingnan din natin ng maayos yung ating pamumuhay. Ganyan din sa spiritual na bagay. Dito ay medyo maganda ang siyang tinutukoy sa banal na salita dito sa Kapitulo 3. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayong mga minamahal. Una ay ang buhay na sulat. O maaaring sabihin natin buhay na aklat. Ang ikalawa ay ang pangasiwa ng banal na Espiritu. And then ang pangatlo ay ang Panginoon ay ang Espiritu. Una-una ay binanggit dito ni Pablo ang tungkol sa buhay ng mga mananampalataya.
na hindi na kinakailangan na sila ay bigyan ng ano pamang sulat para lalo silang lumago. Sapagkat nabanggit dito ni Pablo sa mga naunang talata yung kanyang paghahangad na makita ng mga mananampalataya yung nasa talatang 2 na sabi niya, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa na lahat ng mga tao. Namin naman, maganda ito na bigyan natin ng masusing pag-aaral sapagkat bawat mananampalataya ay nakatira sa kanya-kanyang komunidad at nalalaman ng tao kung ano ang inyong estado. Kung kayo ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Kung kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o kayo ay sumasamba sa tunay na Diyos sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng ito, maging anuman ang gawin ng tao, ay nagsisilbing aklat o sulat na nababasa ng lahat ng mga tao. Ang aklat, ang buhay natin, bukas yan para basahin. At napaka-laking antas ang sinasabi ni Pablo sa buhay ng isang mananampalataya. Na sinasabi niya ay hindi sa antas na sila'y makalaman, kundi sila'y nasa antas na sila'y nasa espiritu. O kaya nga't ito ang pagkakaiba ng buhay ng isang mananampalataya, na ang buhay niya ay nasa antas ng espiritu. O kaya nga't sabi ni Pablo sa mga bagay na ito, ay sabi niya sa talatang 13, yamang nahayag, o sa 3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya ay isulat ang kanyang salita sa puso. Ito yung binabanggit sa Ezekiel Kapitulo 36 na kung ating titingnan, maganda na makita natin ang mga pangusap ng ating Panginoon upang sa gayon ay lalo nating maunawaan ang mga sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sinabi ng Panginoon, at ito ay sinabi niya kay Ezekiel sa Kapitulo 36. Nagsisimula sa talatang 23. Sabi dito, at aking babanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila at nalalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ako'y aariing banal sa inyo sa harapan ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong mga sariling lupain. At sabi sa talatang 25, ito ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Na sabi niya, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buong ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo.
Bibigyan ko rin kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa at aking aalisin ang mga batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At sabi niya sa talatang 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakasin o palalakarin ko kayo ayon sa aking palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isagagawa ang mga bagay na iyon. Kaya nga ito ang siyang gawain ng banal na espiritu sa buhay ng isang pinili niya o ng hinirang niya na siya ay nilinisin. Yung salitang tubig, alam natin na tubig ay nakakalinis. Tayo ay gumamit ng tubig sa lahat ng bagay, sa ating katawan, sa ating pagluluto, sa ating tahanan, tubig. Ngunit ang tubig na ito ay tumutukoy sa salita ng Panginoon na siyang nakakabugas ng ating puso. At ito ang siyang tinutukoy na makikita natin na kanyang iwiwisik ang malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. So nang ang mga mananampalataya, mga apostol ay mangaral, ay nakita natin kung paano na ang puso ng marami sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ay nalinis at sila'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nakita nila ang paglilinis, ang salita ng Panginoon, at nagkaroon ng pagbabago sa puso. Ito ang ipinagmamalaki ni Pablo sa mga taga-Korinto. Na dati-dati sila ay mga sanggol, ngunit yung antas ng kanilang pamumuhay bilang mga mananampalataya ay lumago. O kaya nga natutuwa siya, nagagalak siya dahil sa yung kanyang sinasabi dito sa Kapitulo 3 ay unti-unti nilang naunawaan na sila ang buhay na sulat. Na ang Panginoon ang siyang nagsulat sapagkat nabago ang kanilang puso, nabago ang kanilang kaisipan, nabago ang kanilang pamumuhay. Bagamat ang kanilang katawan ay yung pa rin. Sapagkat magkaiba ang nakikita natin mga minamahal. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Nicodemus sa Kapitulo 3 ng Juan, talatang 3, na ang mga ipinanganak sa Espiritu ay makakakita ng kaharian ng Diyos. At ang hindi pinanganak sa Espiritu, ang sabi dito ay hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang siyang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Na bagamat siya'y patay, siya'y binuhay ng Panginoon. Kaya sabi niya, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob niyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Kaya nga nasabi ni Pablo, kayo ang buhay na aklat na isinulat ni Kristo sa pamagitan ng kanyang espiritu na binago at dahilan dito ay nagkaroon ng pagbabago. Ito yung malaking bagay na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso na ang Diyos ay mayaman sa kahabagan. Siya'y nahabag sa atin. At sa kahabagan niya, tayo ay inibig. At ang pag-ibig niya ay dalisay, pag-ibig niya ay walang hanggan,
at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig. Sapagkat labis ang pagsinta ng Diyos sa atin na hindi pa tayo ipinapanganak bago pa itatag ang sanlibutan. Pinahayag na niya ang kanyang kaabagan o awa sa atin at ang kanyang pag-ibig sa atin. O kaya nga sabi niya sa mga mananampalataya ay lubusan ang pagsinta niya o kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago. Sabi nga sa Ezekiel, sila'y aking babaguhin. Yung puso nilang bato ay magiging puso laman. O kaya nga sabi niya, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At yun ang binibigyan ng puntos ni Pablo sa mga taga-Korinto na dahil sa sila'y binago ng Panginoon, hindi na sila kinakailangan lumakad ayon sa laman. Pag binasa natin ang Galatia, Kapitulo 5, makikita natin doon, ano yung mga gawa ng laman? Nasa talatang 19. Siguro, kung ating babasahin dito, ano ba yung mga gawa ng laman na siyang binabanggit ni Pablo sa mga taga-Galatia, Kapitulo 5, talatang 19, at babanggitin ko lang ang mga bagay na ito kasi ito ang pagkakaiba ng isang pamumuhay na luma at sa pamumuhay na bago. Ganito ang sinasabi sa talatang 19, at hayag ang mga gawa ng laman. So sinasabi dito, ano yung mga gawa ng laman? Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Sa talatang 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, sabi dito, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga bagay na hindi sa mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So maliwanag. Ito yung binabanggit ni Pablo na kayo'y nasa Espiritu. At ano ang pamumuhay ng nasa Espiritu sapagkat sila ay mga bago sa Panginoon. At ang sabi niya dito sa sumunod na talatang 22 sa Galatia Kapitulo 5, dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga kayong bagay ay walang kautusan. O kaya nga, makikita natin dito, ito ang bago sa buhay ng mga mananampalataya. O kaya nga sabi niya, ang mga salita ng Panginoon ay nakatitik sa inyong puso, hindi ayon sa mga tapyas ng bato. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na pag ang salita ng Panginoon ay nakatitik sa puso ng isang mananampalataya,
ito'y hindi kumukupas. Ito hindi katulad ng damit na ang ganda-ganda. Pag bagong bilhin nyo, ang ganda. Pero pag nalaban ninyo na, abay, kumukupas. Sa mga bagay na salita ng Panginoon ay hindi kumukupas. Ito'y hindi nawawala sapagkat ito'y mainam na nakatitik sa puso ng mga mananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay patuloy na pagkain ng ating kaluluwa. Sabi nga ng Panginoon ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa pamagitan ng salita ng Panginoon. So tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan na pakainin natin ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang kalakasan natin at ang kalusugan ng bawat isang mananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Ito yung nais ipahatid ni Pablo sa mga mananampalataya. O kaya nga sabi niya ay siya sa kanyang pangasiwa ay nangangasiwa siya sa Espiritu. Sabi po sa talatang 6 dito sa 2 Korinto Kapitulo 3. Sabi niya, nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, lalo po at ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So ang bawat mananampalataya ay mga lumalakad ayon sa Espiritu. Naalala nyo yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, ang pinanganak sa laman ay laman. At sabi sa Revelation, ay ang lumalakad sa laman ay hahatulan ng Diyos sapagkat walang kaligtasan sa kanila. At sabi ng Panginoon kay Nicodemus, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. They are born again, hindi sa kagustuhan natin, hindi sa plano natin, hindi gusto ng ating katawan, hindi ito ang kapahayagan ng Diyos na ipanganak tayo sa Espiritu. O kaya nga ang mga mananampalataya ay buhay, siya ay hinugot mula sa kalaliman at pusod ng kadiliman at inilipat sa kaliwanagan, sa kaharian ng Diyos. At ang sabi sa Efeso Kapitulo 1 ay tayo'y mga kinukop ng Diyos bilang mga anak sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ibinuwis ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili para sa atin upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. At dahil doon ay ang mga mananampalataya ay kinakailangan lumakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Kaya ang Iglesia ay nagtitipon. Bagamat tayo ay nasa laman, and yet ang pagtitipon natin ay sa Espiritu. O kaya nga tayo'y malaya na makasamba sa Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu at tayo pinanganak sa Espiritu, kaya ang pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mga hindi pinanganak sa Espiritu, hindi sila makasamba sa Diyos sapagkat hindi malinis ang kanilang mga puso. Ngunit ang mga nilinis ng Panginoon na mga pinanganak sa Espiritu, malaya silang makakasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pamagitan ng pangasiwa, nakita natin, binanggit dito ni Pablo, yung tungkol sa buhay
ni Moises. Si Moises, sabi sa Kapitulo 34 ng Exodo, kung ating titingnan ng Exodo, Kapitulo 34, ay inutusan si Moises na gumawa muli ng tapyas, 2 tapyas na bato, sapagkat yung una na tinanggap niya sa Diyos mula sa bundok ng Sinai, yung 10 utos na yun, bumaba siya at sagkalit niya sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa nilang guya, nakita niya, sapagkat sinabi ng Panginoon, nasa tuktok pa lang siya ng bundok ng Sinai. Sabi niya, bumaba ka at tingnan mo yung mga tao na naroon sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. O kaya nga, nang bumaba si Moises, naggalit siya. At inihagis niya yung tapyas na bato, yung 2 tapyas, nawasak yun. Dahilan sa kasalanan. Galit. Naway, ganun ang maging attitude natin, ugali natin. Galit na galit tayo sa kasalanan. Sapagkat yun ang magiging ugali at katangian ng isang mananampalataya na kabuhian niya, kagaditan niya ang kasalanan. At tayo'y lumakad na may kabanalan sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos sa kabanalan. At inampun tayo at kinukop tayo ng Diyos sa kabanalan. At ang ginawa ng Panginoon sa Kristo ay kabanalan para sa atin at ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. O kaya nga, nang masira ang tapyas, 2 tapyas na yun, sa Kapitulo 34 ay muling tinawag si Moises at pinagawa sa kanya ang muling tapyas ng bato at doon muli ay sinulat ng Panginoon ang 10 utos. At nang bumaba si Moises, sabi sa talatang 5 ng Kapitulo 34 ng Exodo, at ang Panginoon ay bumaba at tumayo sa kasama niya noon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ito ang nangyari nung si Moises ay naroon sa bundok ng Sinai. Sabi niya, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinatanyag o itinanyag ang Panginoon Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, na nagpatparaan ay hindi aring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama at sa mga anak, at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. O kaya nga si Moises ay bumaba mula sa bundok. At ang sabi ni Pablo dito sa 2 Korinto Kapitulo 3 ay nagniningning ang kanyang mukha. Sabi dito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ngunit ang mga tao ay natatakot sapagkat ang kanilang kaisipan ay bulag. Kasi yung sinabi sa verse 14, ang dahilan kung bakit kinakailangan maglagay ng veil o takip sa mukha si Moises sapagkat nagniningning, nakita ng mga tao ang kalwalatian na naibigay kay Moises sapagkat yung kanyang espiritu ay nagniningning, nakayang sa lahat. At nakita ito ng mga Israelitas.
natakot sila. Kaya sabi ni Aaron, sa tuwing kakausapin mo ang bayan, magkaroon ka ng takip sapagkat sila'y natatakot. Bakit kinakailangan magbigay ng bel? Sapagkat tumigas ang kanilang puso. Sabi dito. Pero sa verse 14, sabi dito, but their minds were blinded. Ang kanilang kaisipan ay bulag at hindi nakikita ang kalwalatian ng Diyos o diyan nakikita ng takot. O kaya nga, sinabi ni Pablo, sa pangasiwang ito ay lumilipas. Pero yung kalwalatian na nakay buweses sa kanyang espiritu ay hindi nawawala. Ganyan din ang mga mananampalataya na mga ipinanganak sa espiritu. The glory of the Lord ay nasa kanila. Kaya nga, pag dumating ang Panginoon, lalo mahayag ang kalwalatian ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pero sa atin, mayroong konti na glory. Kaya yun yung nasabi ni Pablo sa huling talatang 18, na we are changed into the same image from glory to glory. Yun ang ninanais ni Pablo, na mula sa kalwalatian tayo'y lumakad na ang antas ng kalwalatian ay nadadagdagan from glory to glory. Hindi yung pawala, kundi pataas ang kalwalatian. Kaya si Pablo ay ministro ng Espiritu. Ganyan din ang mga mananampalataya. Yung mga pastor, na talagang pastor ng Panginoon, sila'y nagsasalita ayon sa Espiritu. Pinakausap niya mga mananampalataya na nasa Espiritu. O kaya nga ito ang siyang makikita natin. Maliwanag yung sinabi ni Pablo sa verse 6, who have also made us able minister of the New Testament. In the Spirit, nangangasiwa siya. Kaya hindi sa ating kapanahunan, ang mga pastor na talagang ordained ng Panginoon. Hindi yung ordain-ordainan. Hindi ordained ng Panginoon. They are minister na ayon sa Espiritu. Sapagkat yun ang pinagkaloob ng banal na Espiritu upang mga siwa sa mga mananampalataya. At dito'y tinutukoy na ang Panginoon ang siyang nagbigay ng buhay sa mga mananampalataya. Yung pangatlo na makikita natin dito ay yung nasa talatang 17. Sabi dito sa talatang 17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Next, napakaganda na makita natin sapagkat kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Hindi na sila slave. Hindi katulad, pag pinagmasdan natin ang lumang tipan, ang mga Israelitas ay mga alipin sa Ehipto. They are in bondage of sin and they are slave sa bansang Ehipto. Pero inilabas sila ng Panginoon. Dumaan sila sa dagat na pula na hinawi ng Diyos at binigyan ng daan upang makatawid ang bansang Israel. At makikita natin, mga minamahal, na
Doon ay pinalaya sila ng Panginoon mula sa pagkakaalipin ng kasalanan at pagkakaalipin sa pangyarihan ng Diablo. Ganon din ang nangyari sa mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya na binago ng Diyos dahil lang sa ginawa ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo, na sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahaba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sila'y pinalaya mula sa pagiging alipin ng kasalanan. At wala na sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo sapagkat sila'y malaya. They are free. Merong liberty na sinasabi dito. Sabi sa verse 17, now the Lord is that Spirit. Yung salitang Lord, ibig sabihin ang Panginoong Kristo ang tinutukoy dito. Na siya ay Espiritu. Sabi niya, that Lord is that Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So ang mga mananampalataya ay hindi nag-iisa. Kasama nila ang banal na Espiritu. Hindi nangangahulugan na ang Espiritu lamang ang nasa ating puso sapagkat sabi ng Panginoon, ibibigay ko, susubok ko ang aking Espiritu o ang mga aliw. Pero pag sinabi natin Espiritu, nandun yung triune God. God the Father, God the Son, and God the Spirit is dwelling in our hearts. Nananatili siya doon. Sumasa atin siya at mananatili sa atin magpakailanman. Kaya napakaganda yung sinasabi ni Pablo na lumakad ayon sa Espiritu. Sapagkat nandun ang kapayapaan, nandun ang kagalakan, nandun ang pagtatapat. Kung kaya nga sa banal na kasulatan, kung makikita natin na yung salitang Lord ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Mary Magdalene, nang makita niya, hindi pa niya kilala ang Panginoon, pero ang suspecha niya ay isang kardinero. Sabi niya, Ginoo, sabihin mo lang sa akin kung saan mo ililigay, kung saan ililigay ang Panginoon. Yung salitang Panginoon ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Pag hindi yung sinabi ni Simon, sabi ni Simon, o Panginoon, ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Maging sa Efeso, Kapitulo 4, dito ay tinutukoy ang ganito at nais kong basahin. Nasa talatang 4, Kapitulo 4, talatang 4, at sabi dito, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw ng lahat at sumasalahat at nasa lahat. Kaya nga nang isugo ng Panginoon, ng ikalawa, dalawang bagay na ibinigay sa atin. Una, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong anak upang tayo ay panalin, tubusin mula sa ating mga kasalanan. Ikalawa, ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa atin. Ito ibig sabihin yung kapuspusan ng Diyos ay tumatahan sa ating mga puso o kaya nga tayo kinakailangan lumakad ayon sa Espiritu. Nangungusap siya sa atin. Nagpapahayag siya sa atin. Kaya nga merong kalayaan. Pag sinabing merong kalayaan, sapagkat sabi dito sa verse 17, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So ano ang kalayaan? Ibig sabihin,
Wala na tayo sa kadiliman. Amen. Wala na tayo sa kadiliman. Wala na rin tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Bagamat kuminsan, ang ating katawang lupa ay nakakagawa ng mga kasalanan. Ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay sagana na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang ating espiritu, yung mga born again in the spirit, kailanman hindi sila nagkakasala. Nasa 1 John chapter 3, hindi na sila nagkakasala. They are already in the spirit. At hindi na magkakasala at hindi na mamamatay, kailanman binago na siya ng Panginoon. Maliwanag yun sa sinasabi. Sapagkat tayo ay pinalaya ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga mananampalataya sa verse 18 ay nagsasaad, but we all, lahat tayo, na walang talukbong ang mukha, ay tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Diyos. Sa our spirit, sabi ng banal na kasulatan, tumitingin sa kalwalatian ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At yun ang siyang sinasabi na sinabi dito ay nababago tayo ngayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian. Kaya nga, pag tayo ay medyo nauna sa ating mga mahal sa buhay, dinala tayo doon sa langit. The glory of the Lord, makikita natin. Pati tayo. There is glory. Siyempre, ang Ama, may kalwalatian. Yan ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, na ang kalwalatian na nasa Kanya ay pareho ng kalwalatian nung hindi pa siya pinapanganak sa lupa. The glory na naroroon. O kaya nga mga minamahal, lagi nating tatandaan na tayo ay nababago sa larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama sa mga salita mo at patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.